Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ito ang part 2 ng mga hayop na magaling gumawa ng bahay. Sa part 1 ng video, nakilala nyo ang weaver bird, prairie dog at spiders. Pero ngayon, may kilala nyo naman ang mga daga na gumagawa ng bahay sa gitna ng ilog at mga anay na gumagawa ng building. Pero bago nyo yan mapanood, umpisahan natin ang kwentuhan sa ikatlong pwesto. Tungkol ito sa mga ibon na napakahusay gumawa ng bahay na may mga dekorasyon. Ito at panuorin nyo. Dito sa gubat ng Australia, merong ibon na mahusay magnakaw ng anumang bagay na kulay asul. Paano ba naman? Ginagamit kasi nila ito para gawing palamuti sa kanilang bahay. Ito ang mga lalaking satin bowerbird. Ganito ang itsura ng mga lalaki. Kulay itim, at ganito naman ang kulay ng mga babae. Kasali ito sa listahan ng mahuhusay gumawa ng bahay dahil mahilig itong maglagay ng disenyo. Tuwing panahon ng mating season mula Setyembre hanggang Pebrero, ang mga lalaking ibon ay magiging abala sa pagtatayo ng kanilang bahay. Kapag natapos na niyang buuhin ang kumpol ng mga tuyong sanga at kahoy, sunod naman ay maglalagay siya ng palamuti na kulay asul. Ganito manligaw ang mga lalaking bowerbird. Pagandahan sila ng bahay para magustuhan sila ng babae. Alam kasi ng mga lalaking bowerbird na gusto ng mga babae ang kulay asul. Kaya kung maglalagay siya ng maraming blue sa paligid, malaki ang kanyang tsansa na magustuhan siya ng kanyang nililigawan. Ilan sa paborito nitong kuhanin ay ang takip ng bote, straw, takip ng ballpen, at kung minsan, pati ang pera. Naku, itago niya yung 100 pesos nyo o di kaya yung blue na alahas baka nakawin niya ng ibon. Kung minsan, magbibigay pa ito ng singsing sa babae na para bang inaaya niya itong magpakasal. Oh, ang sweet naman. Basta ibon, sweet lover. Dapat nga lang silang mag-ingat dahil merong kalaban na nagmamasid. Sa isang iglap lang, tapos ang kanilang buhay. Merong ibang species gaya ng Vogelkop bowerbird na mas pinipiling gumamit ng orange at pulang dekorasyon sa bahay. Naaktuhan pa nga itong pinapalitan ang mga bulaklak kapag nakita nilang nalalanta na dahil gusto nila sariwa pa ang bulaklak. Dahil dyan, ang mga bowerbirds ay hindi lang mahusay gumawa ng bahay, veterano din sila sa panliligaw. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang uri ng daga na mahilig tumambay sa tabing ilog. Meron itong matitibay na ngipin para ngat-ngatin ang kahoy. Ito ang mga beaver. Kakaiba ang trip ng daga na ito dahil gusto nilang manirahan sa tabing ilog. Gumagawa ito ng pinagpatong-patong na kahoy para mabuo ang kanilang dream home. Para mangyari yon, kailangan nilang pumutol ng sandamakmak na puno. Kaya nilang ngat-ngatin ang matigas na puno dahil napakatibay ng kanilang ngipin. Pagkatapos nun, hihilain nila ang kahoy para dalhin sa kanilang bahay. Pagpapatong-patungin nila ito hanggang sa makabuo ng parang bundok. Lalagyan pa nila ito ng putik at batuhan para tumibay ang pundasyon ng kanilang bahay. Kung minsan, naaaktuhan pa itong nagnanakaw ng puno sa mga construction site kahit may mga tao. Hala, magnanakaw yarn? Kapag natapos na ang kanilang bahay, eto na ang itsura. Dito sila sa loob maninirahan. Mukha lang itong pinagtagpi-tagbing kahoy ngunit mapuprotektahan sila nito sa init at lamig ng panahon. Tsaka dito sila sa loob ng bahay nagtatago kapag merong oso o wolf ang gustong kumain sa kanila. Kapag andito sila sa loob ng kanilang bahay, ligtas ang pamilya ng mga beaver. Napakatalino ng mga daga na ito dahil gumagawa sila ng lagusan sa ilalim. Kumbaga makakapasok ka lang dito kung lalangoy ka at alam mo kung nasaan ang butas papasok. Sa ganitong paraan, hindi sila masusundan ng kanilang kalaban.
Kasali ito sa ating listahan dahil hindi lang ito basta marunong gumawa ng bahay. Marunong din itong gumawa ng dam na kayang humarang sa malakas na agos ng ilog. Gaya ng nasa video, makikita ang beaver na gumagawa ng pangharang sa daloy ng tubig. Kapag mabagal kasi ang daloy ng tubig, nagiging kalmado ang agos ng ilog. Gusto ng beaver na kalmado lang ang tubig sa ilog para hindi masira ang kanilang ginawang bahay. Ganito ang itsura ng dam na ginawa ng beaver. Yang nakita mo nakahilerang kahoy at bato na tinubuan na ng lumot, yan ang dam na ginawa ng mga beaver. Sa Wood Buffalo National Park sa Alberta, Canada, makikita ang pinakamalaking dam na ginawa ng beaver na may haba na 850 meters o 2,800 feet. Sa sobrang laki, makikita raw ito mula sa satellite na nasa kalawakan. Alam mo, ang astig ng mga daga na ito, no? Sana meron din ganito sa Pilipinas. Yun nga lang, sigurado ako na ubos agad yung mga beaver pag meron ito sa Pinas kasi palaging hahantingin yan. Maraming hindi nakakaalam ngunit pinakikinabangan pala ng mga tao ang dam na gawa ng beaver. Ang mga kahoy kasi na ito ay nagmimistulang flood control tuwing malakas ang ulan. Ganito kasi yan. Kapag ang ilog ay umaagos sa isang direksyon, pwede itong magdala ng baha sa mga kabahayanan tuwing malakas ang ulan. Pero kung merong dam na ginawang harang ang mga beaver, ang baha ay hindi naaanurin ng ilog papunta sa syudad dahil hanggang doon na lang sa gitna ng ilog may ipon at kakalat ang baha. Wow, ganun pala yun, no? Magaling palang gumawa ng flood control ang mga beaver. Talo pa ng mga daga na ito ang kontraktor ng DPWH sa paggawa ng flood control. Mas marami pa ata silang nagawang project kaysa sa mga politiko. Nang dahil sa dam na ginawa ng mga beaver, mas lumalawak ang wetlands kaya naman mas dumarami ang mga hayop sa lugar. Ang mga isda, mas ligtas na nagpaparami dahil mas kalmado ang ilog. Mas maraming halaman ang tumutubo sa paligid dahil mas lumawak ang sakop ng ilog. Kung wala ang mga beaver, hindi yayaman ng husto ang biodiversity ng North America. Kaya naman ang tawag sa kanila, Engineers of the Forest. Ngayong nakilala nyo na ang 5 pinakamahusay na engineer sa Animal Kingdom, oras na para makilala ang pinaka-extreme builder sa buong mundo. Para makilala ang nakakuha ng numero 1 pwesto, dapat ay silipin natin ang kaloob-looban ng mga nagtataasang lupa na makikita sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang mga anay, ang pinakamahusay na engineer sa Animal Kingdom. Ang tawag rito ay termite mound o termitarium, bahay ng mga anay. Dito sa loob ng mahikipot na butas, masisilayan mo ang komplikado ngunit napakahusay na komunidad ng mga anay. Colony ang tawag sa grupo ng mga termite. Sila ang ating tatanghalin bilang pinakamahusay na engineer sa lahat ng hayop dahil biruin mo yon, nakayanan nilang gumawa ng ganito kataas na building kahit sila ay isa lamang hamak na insekto. Minsan na itong naitalang gumawa ng bahay na may taas na 30 talampakan. Kung ang isang anay ay kasing laki ng tao, may kukumpara ang kanilang bahay sa 2 pinagpatong na Burj Khalifa, ang pinakamataas na building na ginawa ng mga tao. Naging matibay ang kanilang istruktura dahil sa pinaghalong lupa, laway at pupo ng mga anay. Ang tawag doon ay biocementation. Biocementation ang tawag kasi parang naging semento ang tigas ng lupa nang hinaluan nila ito ng laway at dumi. Dahil dyan, kahit umulan ng malakas, hindi pa rin masisira ang kanilang bahay. Ang ganito kataas na termite mound ay inaabot ng 5 taon para matapos ng mga anay. Dito sa Brazil, napag-alaman ng mga scientists na ang mga termite mound dito ay nakatayo simula pa noong 3,000 taon na ang nakalipas. Grabe, ganun pala katibay ang building na ito na tumatagal ng 3 milenya. Dito sa loob ng building, merong iba't ibang kwarto. Merong kwarto kung saan nakalagay ang mga bagong silang na anay. Merong pwesto para sa pinakaimportanteng miyembro ng colony. Ito ang reyna na ang tanging trabaho ay ang manganak. Ito naman ang kwarto na nakalaan para sa imbakan ng pagkain.
Noong year 2017, naisipan ng mga scientist na hukayin ang buong bahay ng mga anay sa layo na madiskubre kung gaano ito kalawak sa ilalim ng lupa. Nagbuhos sila rito ng 10 tonelada ng semento na tumagal ng 3 araw. Nang tumigas na ang semento, nagsimula silang hukayin ang lupa. Sa tulong ng mga makinarya at ng mga scientist, unti-unti nilang nakita kung gaano kakomplikado ang mga bahay na dinisenyo ng mga insekto. Meron itong mga parang kalsada na nagduduksong sa napakaraming silid. Para itong syudad sa ilalim ng lupa na dinisenyo ng matatalinong architect. Ayon sa mga scientist, may lawak ito na 50 square meters at may lalim na 8 metro. Amazing dahil nagawa ito ng mga bulilit na insekto. Mahusay rin ang pagkadisenyo ng termite mound dahil napanatili nito ang tamang temperatura para sa mga anay. Kapag may araw, hinihigop nito ang malamig na hangin at nilalabas ang mainit na hangin. Sa ganitong paraan, napapanatili ang 30 degrees Celsius sa loob ng kanilang bahay habang nasa init na 40 degrees Celsius ang labas. Kapag gabi naman, ang malamig nitong hangin ang lumalabas at pinapalitan ng mainit na hangin. Ang galing, di ba? Saan kayang eskwelahan natuto ang mga anay na to? Ba't naman ang galing nilang gumawa ng building? Dahil dyan, ang mga anay ang hihirangin natin bilang pinaka-extreme builder sa balat ng lupa kasi yung disenyo nila sa bahay ay hindi kayang gayahin ng ibang hayop. Kaya huwag niyong mamaliitin ang mga small but terrible na anay. Kung ikaw ang tatanungin, meron ba akong nakalimutang hayop na isali sa ating listahan? Sa tingin ko, nakalimutan ko isali yung mga bubuyog kasi ang galing din nun gumawa ng bahay, di ba? Kung ano man ang naisip mong hayop, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa din namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Art James. Hello rin kina Zian Pascual at Tatay Renny. What's up kina Jade Sumagop, Solidad at IJ. Shoutout kina Kureng Sanchez at si Roland Jake Paet. Max Edran Historilio at kay Kuya Kansi Marmaya. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!